And dahil nga po namili si housemate sa palengke ng mga panamya namin at mga ibang gamit dito sa kusina, kailangan ko syempreng iayos at linisin uli yung mga lalagyan namin at yung mga kinalumaan na ng mga gamit din sa kusina. So, ganyan lang naman po ang ginagawa ko tuwing mamimili kami. Dinidivide-divide ko lang siya at nilalagay ko dyan sa lalagyan para maayos naman pong tignan dito po sa aming kusina na kahit sabihin nating maliit, ay kahit papano naman po may laman-laman naman yung ating kusina, 'di ba? Kahit papano merong naka-ready na mga pwedeng gamitin or pwedeng isama sa iuulam na kahit napakasimple lang ng mga iuulam natin kahit papano meron tayong mailalagay na pampalasa, pangsahog or panggisa. Yan yung asukal, 'di ba? Mahalaga po sa atin 'yan. So hindi po talaga kami nagpapawala ng mga 'yan. Then, syempre, yung asin na isa sa mga sinasabi rin natin na mahalaga sa tahanan, lalong-lalo na sa kusina kasi gamitin po talaga ang asin sa atin, at ayoko pong nauubusan yan. Tapos may time po na pagka yung siguro matagal na yung asin, pinapalitan ko na talaga siya kasi minsan nagbabasa-basa yung mga asin natin, 'di ba? May ganun na tendency. So pinapalitan ko po talaga 'yan. Tapos yan, nagre-refill lang kami ng toyo. Hindi na po ako nagpapabili sa kanya nung naka-bottle kasi feeling ko mas mahal siya kung tutuusin kaysa yung magre-refill ka na lang ng galing sa sachet tapos yan may lalagyan naman. So okay na din, 'di ba? Ganun na lang din kasi nga tipid-tipid lang po tayo. So kung hindi niyo po na itatanong, ang mga gulay po na binibili namin is nasa 20 to 40 pesos lang po 'yan. So ang budget ko po talaga sa ulam kailangan hindi lalagpas ng 100 pesos hangga't kaya hanggang 100 pesos lang dapat. So yan.